Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayang mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Umpisahan na po natin. Komentuhan po natin mga tambay. Meron pong isa pong media na gusto pong interviewin. Ito pong si Torre, mga kababayan. According po doon sa pahayag po ng ating Vice President na siya po ay nag-announce na tatakbo po siyang presidente sa 2028. Mga kababayan, ay dito po itigas po ang tangge at para po ma-interview siya at kinukuhanan po siya ng reaksyon ng media. Mga kababayan, tigas po ang tangge niya. Mga kababayan, panoorin po natin at komentuhan po natin dahil alam naman po natin mga kababayan na paborito po siya ng Vice President Sara Duterte. Lalong-lalo po ang ginawa po niya sa kanyang ama. Bibit-biting kita. Bibit-biting kita. Hindi po ba? Ito po mga tambay. Panoorin po natin. Ito pong pinag-uusapan na sa social media. Ayan na nga mga banateros. Si VP Sara, paano daw tumakbo sa pagka-presidente? Anong masasabi mo? No comment. No comment. Talaga. We're not political here, ha? Saka na yan. Thank you, sir. Thank you, sir. Next question. Hihilahin mo yan. Hihilahin mo yan. Ako maniwala ka, hihilahin mo yan. Hihilahin mo yan. Kung masusunod dito ngayon, pinagpapin nyo lang. Sino? Walang maganda sa akin ang mga undertaker. Kung sir na kung sir. Diretsuhin ka po, Sir Claro? Your lawyers are witnesses. You can always file. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to bail. It's not our intention, sir. Our intention, sir. Casey, Sir, di ba siya pwede you know that it's not your duty. Okay? It's not your duty. Nalayan lang si Si VP Sara, paano daw tumakbo sa pagka-presidente? Anong masasabi mo? No comment. No comment. Talaga. We're not political here, ha? Saka na yan. Thank you, sir. Thank you, sir. Talaga magkakaroon ka ng no comment. Hindi po ba? Magkakaroon ka talaga ng no comment. Lalong-lalo yung ginawa mo kay dating Pangulong Duterte. At yan po ay kidnapping. Yan po ang sinabi mismo ni dating Pangulong Duterte na siya po ay kinidnap. Kinidnap po siya ng pamahalaan sa pangunguna po ni Torre. Mga kabayan. Dahil una-una, wala po nang nakapasok dyan. Pati po ang anak na abogado na si Vice President Sara Duterte ay hindi po pinapasok dyan sa Villamor Air Base. Ganon din po ang mga anak. Si Pulong, si Baste, di ba? Kung yung kasama nga po na si Kitty at si Hanelit, di ba? Hindi na po pinasama. Hindi po ba? At paano mo sasabihin hindi kidnapping ang ginawa nila sa dating Pangulo? Hinuli mo sa airport. Tapos, saan mo dinala? Sa Villamor Air Base. Ang tanong ng taong bayan, ang Villamor Air Base po ba ay korte? Yung po ba ang tama na proseso ng isang sinasabi mong akusado at sinasabi mong may kaso ay dadalin mo sa Villamor Air Base at hindi sa korte? Yan po ang malaking tanong. At bakit? At bakit hindi mo dinala sa korte? At bakit hindi mo pinapasok ang pamilya? Lalo-lalo ang Vice President Sara Duterte. Hindi mo pinapasok. At bibit-bitin mo pa ang dating Pangulong Duterte. At ikaw na ang pinakamataas doon, ayon sa iyo. Ako na ang pinakamataas dito. Wala nang mas tataas pa sa akin. Kasi nga, wala po tayong nakitang Interpol. Wala pong banyaga. Wala pong Interpol. Walang banyaga. At wala rin pong ICC. Wala rin pong ICC doon. At nakita naman po natin kung paano po ang ginawa niya. Binasahan niya lang sa kanyang cellphone. Yung sinasabing warrant of arrest. Nasa cellphone. Ang babasahan mo ng warrant of arrest, isang abogado, isang piskal,
isang dating Pangulo, babasahan mo sa cellphone, pagdating sa batas, mas maalam siya kaysa sa'yo. Pulis, mas maalam pa sa batas pagdating sa isang piskal at dating Pangulo at isang abogado. Mas mahusay pa sa batas, lalo-lalo sa procedure at proseso. Unbelievable! Kaya nga nung ini-interview po siya, tigas na po ang tanggi niya. Dahil alam naman po ni General Torre, ngayon po kasi ay general din po siya. Ano po? General Manager. Di po ba? Ng MMDA. General Manager pa rin siya. Hindi po siya nawala sa pagiging general. Kaya nga lang po, nasa MMDA na po. Hindi na po ng PNP chief. Hindi po ba? May issue pa nga yan eh. At iniintay din po natin kung ano po ang gagawin po nila aksyon doon sa isa pang issue. Dahil siya po ang may hawak po yata ng mga MMDA. Hindi ba? Yung mga officer dyan. Siya po ang general manager dyan sa MMDA. Di ba? Sa MMDA. Ano na kaya? Ano kaya ang nangyari o mangyayari? May aksyon kaya doon sa ambulansya na pinahinto? Doon sa EDSA? Doon sa sinasabing bus lane? Pinahinto yung ambulansya at namatay yung pasyente. At galit na galit yung pamilya. Bakit nga naman pinahinto? Yung ambulansya na nag-aagaw buhay yung kanyang nanay. At doon na rin namatay sa EDSA. Hindi na po nakarating na ospital. Namatay na. Ano kaya ang sasagutin ng isang napakagaling na general ng general manager ng MMDA, mga kababayan? Kaya dito po mga kababayan, yung kay Torre, dito po kay General Manager, mga kababayan, pag naging presidente si Sara, sa tingin nyo, walang hawak na extra visa yan? Mga kababayan, yung ginawa po niya kay dating Pangulong Duterte, na kidnapping, ayon mismo sa dating Pangulo, kinidnap siya. Kidnapping ang ginawa sa kanya. Inaresto ka sa airport, diretso sa Villamor Air Base, tapos diretso sa Dahig. Hindi ba? Kaya mga kababayan, sa tingin po natin, baka meron na rin po ito umano na mga pasaporte sa ibang bansa. At baka meron na rin itong golden visa. Hindi kaya? Kaya po ngayon, nagagawa pa po niyan tumawa. Nagagawa pa pong tumawa at pa-relax at pa-easy dahil nasa kapangyarihan sila. At syempre po, nahandyan po yung kampi-kampi at sabuatan umano. Pag hindi po nila napabagsak ang Vice President at ang Vice President po ay dire-diretso sa Malacanang, napakarami pong magnanakaw, lalong-lalo po sangkot sa ginawa nila kidnapping kay dating Pangulong Duterte, ang mawawala ng Pilipinas na parang si Andy Bautista at si Saldico. Biglang nawala ng Pilipinas. Napakarami po yan, mga kababayan. Kaya tingnan po natin, pag naging presidente po ang Vice President, tingnan po natin ang tapang ni General Torre. Tingnan po natin ang tapang ni Torre na bibit-biting kita. Bibit-biting kita. Hindi po ba? At lalong-lalo na po, pag inilabas na po ng Korte Suprema, ang final decision po nila sa ginawa pong petisyon ng pamilya Duterte na hiniintay po ng pamilya Duterte at ng buong sambayanan ang desisyon ng Korte Suprema, lalong-lalo po doon sa petisyon na tama ba ang ginawa ni Torre na pag-aresto sa kanilang ama, sa dating Pangulo. Nasunod po ba ang due process? Lalong-lalo po ang saligang batas, ang ating konstitusyon, sa pag-aresto ng isang Pilipino katulad ng dating Pangulo? Nasunod po ba ang ginawa at tama ba ang ginawa ni Torre? Naaayon po ba sa proseso ng batas ng Pilipinas, ng ating konstitusyon? Yan po ang hinihintay natin. Pagka kasi naglabas na ang Korte Suprema, lahat ng sinabi ni dating Pangulong Duterte ay lalamunin nila na siya ay kinidnap ng pamahalaan. Huwag lang po sana
na mape-pressure ang Korte Suprema at hindi po nila ito madiktahan umano. Dahil napakatagal na po. Malapit na po mag-isang taon ang dating Pangulo, pero hanggang ngayon, iniintay pa rin po ng milyong-milyong Pilipino yung desisyon na petisyon ng pamilya Duterte at ng taong bayan na naghihintay. Nakamit po ba ng dating Pangulo yung kanyang due process? Yun lang naman po iniintay natin eh. Kasi pag naglabas na ang Korte Suprema, hindi po ba? Lahat po ng mga sinasabi nila, doon mo lang malalaman na ubod sila talaga. Final na mga sinungaling. Lalong-lalo kung papabor sa dating Pangulo yung kanyang due process na hindi nasunod at hindi binigay ni Torre. Hindi po ba? Kaya nga po, sana po dumating na po at ipagkaloob na po sa atin ng Korte Suprema ang desisyon na iniintay po natin. Dahil para po matuldukan na po ang issue ng ginawa po nila sa dating Pangulo Duterte na mismo isang piskal, isang dating Pangulo at isang abogado na nagsasabi na siya ay kinidnap at eroplano pa ng Pilipinas at taxpayer pa ng Pilipino ang ginamit sa pagkidnap sa kanya, mga kababayan. Yan po mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. At syempre po yung dasal po natin ay lagi po natin pagsamasamahin na maingatan po tayong lahat at ang pamilya Duterte, lalo-lalo po sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. At maingatan din po ang ating Vice President, ang future President po, na magbabangon muli sa ating bansa ay maingatan po. Maraming salamat po sa inyo po mga dasal. At thank you rin po sa mga subscribers po natin. Thank you po. At sa mga patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Thank you po. At sa mga nakagusto po na ating Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok, thank you po mga kababayan. At thank you rin po at shoutout po sa ating mga kababayan na nagbibigay po ng tulong. Kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Gayat Siena, Balance Vision TV, ako si Pilam, Ani Jo, Jesus Valdepena, kay Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At muli po mga kabayan, God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.